Breaking news mga kabayan, missile frigate na inaasahan ng Philippine Navy dadating na. Pangalawang breaking news, Canada makikipaggera sa Amerika. Pero sa anong paraan? Pangatlong breaking news, Ukrainian President Zelensky nagsisisi sa mga nangyari. Military aid para sa Ukraine, pinutol na ng Amerika. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong Martes na ang insidente sa Oval Office kasama si US President counterpart Donald Trump noong nakaraang linggo ay regrettable at idinagdag niyang handa siyang makipagtulungan sa ilalim ng strong leadership ni Trump upang makamtan ang pangmatagalang kapayapaan. Ang mga pahayag ni Zelensky na tila isang pagtatangka na pakalmahin si Trump ay inilabas sa isang post sa X ilang oras matapos ideklara ng White House ang pagpapahinto ng military aid sa Ukraine na isang mahalagang bagay sa pakikipaglaban nila sa Russia. Ngunit sa kanyang nightly address, ipinakita ni Zelensky na hindi nakatanggap ang Ukraine ng direktang abiso mula sa US sa pagkat ng aid at sila daw ay naghahanap ng kumpirmasyon. Ayon pa sa kanya, inutusan ko ang Minister of Defense ng Ukraine, ang mga head ng aming mga intelligence agencies at ang aming mga diplomat na makipag-ugnayan sa kanilang mga counterparts sa US at kumuha ng official information. Dagdag pa niya, ang Ukraine at Amerika ay nararapat magkaroon ng isang respectful dialogue at isang malinaw na posisyon mula sa bawat isa, lalo na pagdating sa pagprotekta ng mga buhay ng tao sa gitna ng isang full-scale war. At sinabi din na ang military aid ay itinigil na noon pang January. Sinabi rin ni Zelensky na handa ang Ukraine na pumirma ng isang lucrative deal tungkol sa mga rare earth minerals at security kasama ang Washington. Ayon sa isang US official na pamilyar sa usapin, ngunit hindi otorisado na sabihin ito sa publiko, pinag-iisipan daw ni Trump kung sasang-ayon siya na pirmahan ng kasunduan noong Martes, bago siya magsalita sa isang joint session of Congress pagkatapos ng pagpapakita ni Zelensky ng pagsisisi. Sa iba pang mga balita, malapit nang maisama ng Philippine Navy ang kauna-unahang guided missile frigate nito mula sa Miguel Malvar class, ang BRP Miguel Malvar FFG-06 na inaasahang ide-deliver sa unang bahagi ng Abril ngayong taon. Ang barkong ito na kasalukuyang binubuo ng Hyundai Heavy Industries sa Ulsan Shipyards sa South Korea ay nilagyan ng 16-cell vertical launch system para sa MBDA VL Mica missiles na magpapalakas pa sa defense capability ng Philippine Navy. Nakaschedule ang pag-deliver nito sa unang bahagi ng Abril ngayong taon. Ang barkong ito ay isang modelo mula sa Miguel Malvar class at isang mahalagang hakbang sa modernisasyon ng fleet ng Philippine Navy. Ito ay may habang 118.4 meters at may lapad na 14.9 meter. May displacement ito na humigit kumulang 3,200 tons na nagbibigay daan sa barko upang makapag-abot ng maximum speed na 25 knots salamat sa 4 na MTU STX diesel engines nito na nagbibigay ng range na aabot ng 4,500 nautical miles. Ang launch ceremony nito ay nakaschedule ngayong Marso ng 2025 na susundan naman ng thorough evaluation bago maganap ang official delivery ng barko. Ang BRP Miguel Malvar ay ang first ship of its class na dinisenyo batay sa HDC 3100 o HDF 3100 platform, isang evolution ng HDF 2600 design na ginamit para sa mga Jose Rizal class frigates na kasalukuyang nasa serbisyo. Ang proyektong ito ay bahagi ng Philippine Armed Forces Revised Modernization Program, Horizon Phase 2, na naglalayong ma-improve ang maritime defense capabilities bilang tugon sa mga current security challenges. Sa iba pang mga balita, inihayag ni Prime Minister Justin Trudeau ang matinding kritisismo laban sa sweeping tariffs ni Donald Trump sa Canada.
Tinawag niya itong very dumb thing to do at nangako na magkoconduct ng relentless fight upang protektahan ang ekonomiya ng bansa. Nagpatupad si Trump ng 25% tariffs sa mga produktong pumapasok sa US mula sa Canada at Mexico. At nagtaas din ito ng buwis sa mga goods mula sa China. Inanunsyo ng Canadian Prime Minister ang mga retaliatory tariffs sa mga export ng US at nag-warning na magiging magastos ang isang trade war para sa parehong bansa. Ngunit mas lalo pang isinulong ni Trump ang kanyang pahayag sa Truth Social at sinabing, pakipaliwanag kay Governor Trudeau ng Canada na kapag naglagay siya ng retaliatory tariff sa US, ang aming reciprocal tariff ay agad na tataas ng katulad na halaga. Inakusahan ni Trudeau ang Pangulo ng US na nagplano ng kabuuang pagbagsak ng ekonomiya ng Canada dahil mas magiging madali daw silang aneksahin. Hindi mangyayari iyon. Hindi kami magiging ika-51st state, sabi niya sa mga reporter noong Martes. Panahon na para tumugon ng matindi at ipakita na ang labanan kontra sa Canada ay walang mananalo. Sinabi niya na ang pangunahing layunin ng Canada ay maalis ang mga tariffs. Sinabi ni Trump na pinoprotektahan niya ang mga jobs and manufacturing ng US at sinusubukan nitong pigilan ang illegal migration at drug trafficking. Ayon sa Pangulo ng US, ang layunin niya ay sugpuin ang powerful opioid fentanyl. Ilang beses din niyang sinisi ang ibang mga bansa sa pagpasok ng droga sa US. Bilang tugon sa mga akusasyon, sinabi ni Trudeau noong Martes na walang justification para sa mga new tariffs dahil wala pang 1% ng fentanyl ang naharang sa border ng US na nagmula sa Canada. Samantala, sa iba pang mga balita, if Ukraine falls, NATO will burn. Iyan ang dire warning ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isang interview sa Munich Security Conference. Simple lang ang kanyang message, hindi titigil si Putin sa Ukraine. Susunod niyang tututukan ang natitirang bahagi ng Europe at maaari pa niyang magawa ito nang hindi nakikialam ang US. Naghihintay si Putin na humina ang NATO at hindi mapagkakatiwalaan ang pinuno ng Russia. Pero bakit iniisip ni Zelensky na gusto ng Russia ng digmaan laban sa NATO? Ano ang mag-aalaw na mangyari ang digmaang iyon? At ano ang magiging outcome ng digmaang iyon? Magsisimula tayo sa mga comments ni Zelensky. Habang nakikipag-usap ang Ukraine's president sa mga reporter sa Munich, itinuro niya na may kapangyarihan si US President Donald Trump na itulak si Putin patungo sa mga ceasefire negotiations. Gayunpaman, hindi mapagkakatiwalaan si Putin. Kahit na lumapit siya sa negotiation table kasama ang Ukraine, mayroon pa rin siyang expansionist desires at maaari niyang sirain ang conditions of a truce at a moment's notice. Kung mangyari iyon, magiging tanda iyon na hindi handa si Putin na tumigil sa Ukraine. Ang natitirang bahagi ng Europe na bumubuo sa karamihan ng NATO ang susunod. Naniniwala kami na magwi-wage ng war si Putin against NATO, sabi ni Zelensky sa mga reporter. Bilang karagdagan sa pagmumungkahi na naghihintay ang leader ng Russia para sa isang weekend NATO, paano mahina ang NATO? Sa pamamagitan ng posibilidad na maisip ng United States of America na tanggalin ang kanilang militar mula sa Europe. Dalawa ang babala ni Zelensky. Hindi mapagkakatiwalaan ng Europe si Putin na tuparin ang kanyang salita. At hindi rin sila makasisiguro na tutulong ang US kung tumingin si Putin sa kabila ng Ukraine. Hindi ko alam kung gusto nilang makuha ang 30% ng Europe, 50%, I don't know, nobody knows. But they will have this possibility, sabi ng pinuno ng Ukraine nang tumukoy sa isang sitwasyon kung saan mahuhulog ang Ukraine at wala ang US para tumulong. Ang mga salitang ito ay nag-ugnay sa mga sinabi ni Zelensky sa mismong Munich Security Conference, kung saan sinabi niya sa mga pinuno ng Europe na hindi natin maitatanggi ang posibilidad na maaaring tumanggi ang Amerika sa Europe sa mga isyong nagbabanta sa kanila. Kaya tila meron tayong dalawang kondisyon na dapat matugunan kung ang Russia ay mag-wage ng war sa NATO. Una, dapat umatras ang US mula sa alliance o tumanggi na tulungan ang kanilang mga partners sa NATO.
kahit na ang pagsalakay ng Russia ay mag-uudyok sa Article 5 of the NATO Charter. Pangalawa, dapat magkaroon ng hangarin si Putin na mag-claim ng mas malaking bahagi ng Europe kung magtagumpay siya sa Ukraine. The question now is simple. Matutupad ba ang dalawang kondisyong iyon? Ang maikling sagot ay oo. Posible na magwi-wage ng war ang Russia sa Europe at hindi makikialam ang US. Simula sa paghina ng NATO, ang concept ng pag-alis ni Trump sa US mula sa coalition ay hindi na bago. Noong 2018, sa first stint ni Trump bilang US President, iniulat na sinabi ni Trump sa mga senior administration officials ng maraming beses na nais niyang alisin ang US mula sa NATO. Kasama sa mga pahayag na iyon ang mga claims na hindi nakikita ni Trump ang point ng pagpapanatili ng isang large military alliance. Lalo na dahil naniniwala siya na ang pagkakaroon ng NATO ay isang pasanin sa mga resources ng Amerika. Isang taon bago iyon, sinimulan din ni Trump na sabihin sa mga miyembro ng NATO na panahon na para bayaran nila ang kanilang bahagi. Sa isang meeting ng NATO sa Brussels, sinabi niya na malaking halaga ng pera ang dapat bayaran ng ibang mga members of the coalition sa US, habang itinuturo na maraming miyembro ng NATO ang hindi nakakamit ang 2% ng Gross Domestic Product o GDP na inirerekomenda ng NATO. At tama siya. Noong 2017, 4 na bansa lamang ang nakamit ang itinuturing ni Trump na obligation more than a recommendation. Ang mga bansang iyon ay Estonia, na gumastos ng 2.01% ng kanilang GDP sa defense, Greece na may 2.38%, ang UK na gumastos ng 2.06%, at syempre ang US bilang highest spender na may 3.31%. Noong panahong iyon, mayroong 29 member ang NATO. Ibig sabihin, mas mababa sa 14 ng kanilang mga member ang nakamit ang 2% na recommendation. Ang argument ni Trump noong panahong iyon ay tila simple. Magbayad o aalis ang US. Nagbago ang taktika ng NATO. Mabilis na nag-forward sa 2024 at lumawak ang NATO upang isama ang 32 members. Sa mga miyembrong iyon, 23 ang nakakamit ng target na hindi bababa sa 2% ng GDP spending on their defense. Hindi ito perfect record. Around 2/3 of NATO allies are hitting the target, ngunit mas better iyon kaysa sa 14% o higit pa noong 2017 na magmumungkahi na nakukuha ni Trump ang gusto niya. Ang America's NATO allies ay nagsimulang mag-spend at similar levels, at least in terms of GDP, as the United States. Ang problema para sa Europe at ang dahilan kung bakit nag-warning si Zelensky na naghahanda ang Russia na mag-wage ng war sa NATO ay maaaring hindi nagbago ang pananaw ni Trump tungkol sa pag-alis ng US sa alliance. Noong February 14, iniulat ng UK Defense Journal ang mga comments ng dating US National Security Advisor na si John Bolton na nag-served kay Trump sa kanyang first presidential term. Iminumungkahi niya na inililipat na ngayon ni Trump ang goalpost upang panatilihing open ang pinto para sa pag-alis ng US mula sa NATO. Una, sinabi niya noong initial term niya, well, lahat ng mga Europeans na ito ay hindi gumagastos ng 2% ng GDP on defense. Ngayon sinasabi niya na kailangan mong gumastos ng 5% ng GDP sa defense, sabi ni Bolton. Tinutukoy niya ang mga comments na ginawa ni Trump noong early January 2025 nang i-claim ng America's president na dapat magkaroon ng 5% na target ang NATO. They can all afford it, sabi ni Trump, pero dapat nasa 5%, hindi 2%. Note that Trump didn't say we here. Binanggit niya ang NATO bilang isang separate entity from the United States na kumikilos na parang dapat makamit ng lahat ng ibang mga miyembro ang new 5% target from which America is immune. Hindi rin gumagastos ang US ng 5% ng kanilang GDP sa defense. Dahil umabot sa 3.4% ng GDP expenditure ang bansa noong 2024. Iyon ay halos kapantay ng Estonia na nasa 3.4% din at medyo malayo sa Poland na gumastos ng 4.1% ng kanilang GDP sa kanilang militar.
Bolton actually agrees with Trump's comments to an extent. Sabi niya na naniniwala siya na ang US mismo ay hindi sapat ang ginagastos sa isang challenging world. Gayunpaman, itinuturo rin niya na ang panawagan ni Trump para sa 5% ay maaaring maging isang interesting goal. Hinala ko na halos walang bansa sa Europe, marahil ang Baltics at Poland at ilang iba pa ang tutupad sa 5%. Kaya sa isang taon, kung hindi ito mangyari, masasabi ni Trump na ang NATO ay kasing worthless ng lagi kong sinasabi. Aalis na ako. Ibig sabihin, inilipat na ngayon ni Trump ang goalpost ng paggastos upang mas maraming members ng NATO sa Europe ang nakakahit ng 2% na target. At ginagawa niya iyon dahil nakikita niya ito bilang isang paraan upang hilahin ang US mula sa alliance. Mayroon lamang isang potential saving grace for NATO's European members. Ang US Congress ang nagsisilbing guardrail na nagpapanatili sa Amerika sa coalition. Ang anumang desisyon na umalis ay kailangang dumaan muna sa Congress bago ito maging reality. Pinirmahan ni former US President Joe Biden ang requirement na iyon sa batas bilang bahagi ng 2024 National Defense Authorization Act na maaaring maging Biden's subtle way of preparing for the possibility of a Trump presidency. Ang problema ay hindi masyadong matibay ang batas. This is not open and shut, sabi ni Brookings Institution scholar and senior editor of Lawfare Scott Anderson. Ito ay tungkol sa pagsasabi sa iyo ng Congress na hindi mo ito magagawa at kung hindi mo papansinin ng Congress, kailangan mong makipaglaban sa amin sa korte tungkol dito, sabi niya. Doon nakasalalay ang problema. Para malitigate ang issue, sabi ni Anderson, kailangan ng isang tao na tatayo para magdemanda. That someone could be Congress. Pero hindi malinaw kung ang mga Republicans sa Congress ay handang magdemanda against their own elected president. Kaya tama na mag-alala si Zelensky na hindi na magkakaroon ang NATO ng US bilang partner. Nagbanta na umalis si Trump in the past. Inililipat niya ang goalpost ng paggastos sa isang level na maaaring hindi maabot ng maraming miyembro ng alliance. Plus, ang mga batas na nasa lugar upang pilitin ang congressional approval sa pag-atras ay hindi kasing solid na kailangan nila. Pero kumusta naman si Putin? Kung humina ang NATO dahil sa pag-atras ng US, talagang tututukan ba niya ang natitirang bahagi ng Europe? Again, it's a possibility. Ang mga mungkahi na ang appetite ni Putin na mapalawak ang kanyang teritoryo ay maaaring lumampas sa Ukraine ay existing na mula noong February 2023. Noong panahong iyon, nag-published ang RAND ng isang article kung saan inaangkin nito na ang susunod na layunin ni Putin ay maaaring ang pag-atake sa ibang mga post-Soviet neighbors na dating bahagi ng imperyo ng Russia. At may kasaysayan si Putin sa bagay na iyon. Sinalakay niya ang Georgia noong 2008 pagkatapos sabihin ni dating Prime Minister Putin kay dating US President George W. Bush na ang Ukraine ay hindi isang bansa. Siyempre, sinalakay ni Putin ang Crimea noong 2014 at sinundan iyon ng kanyang special military operation against Ukraine in 2022. Sa parehong taon, inangkin din niya na ang mga Kazakh ay hindi kailanman nagkaroon ng statehood. Pero marahil ang kanyang most worrying claim ay noong 2016. Sinabi ng Russia's president na walang end ang border ng kanyang bansa. Noong May 2024, napansin ni Philip Reeves ng morning edition ng NPR na maraming tao sa Estonia ang natatakot na maaaring targetin sila ni Putin sa susunod kung magtagumpay siya sa Ukraine. Maaaring subukan ni Putin na itest ang NATO at ang Article 5 by entering the Baltics despite the risk of triggering nuclear war, sabi ni Reeves, na napansin na ang mga Estonian ay nagpoprotesta sa digmaan ni Putin sa Ukraine outside the Russian embassy in Estonia, Tallinn at the time. Kapansin-pansin din na halos quarter of Estonia's population ay mga ethnic Russians na maaaring magsilbing ammunition para sa isang future Putin claim na dapat na bahagi ng kanyang bansa ang Estonia. Napansin din ng Freeman Spogli Institute for International Studies na maaaring masyadong determinado si Putin na mapalawak ang kanyang teritoryo kaya't sasalakayin niya ang mga bansang nasa NATO sa Europe
kahit na manatili ang US bilang bahagi ng alliance. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Putin sa susunod kung mapalakas siya ng isang victory against Ukraine. At kahit na binabawasan ng mga analyst ang posibilidad na aatakihin ni Putin ang isang Baltic state such as Estonia, Putin has surprised the world before.